We will worship this morning. This week po, I was seeking the Lord. Sabi ko, Lord, help me in my journey in being a Christian ng 7 days a week. Kasi before, to be completely honest with you, parang Christian lang ako Saturday and Sunday. Bago full-time estudyante, full-time na kaibigan, kapag Monday to Friday. But now, I'm in my journey of being a Christian ng 7 days a week. So, sabay-sabay po tayong maging Christian. Hindi lang today, kundi pa bukas, hanggang pagpasok sa school, pagpasok sa trabaho, or pagstay sa bahay, sa paggawa ng mga gawaing bahay. And it's a question of how. Paano mo tayo magiging Kristiyano? It's very important for us Christians, para matawag na Christian, to have a time na ikaw at si Christ. Na we need to seek Him every day of our lives. We need to communicate with Him sa lahat ng ating ginagawa. And this morning, we will do just that. Yun nga sabi ko kanina, congratulations at nakabangon tayo. Kahit mahirap bumangon, malamig. Pwede namang manood na lang ng live. Pero yung mga malalayo at mga binaha, medyo hirap. So hello po sa mga nasa kanilang mga bahay dyan. We will worship today and we will seek the name of Jesus in our midst, in our hearts, in our lives. We thank you, Father God. We thank you, Holy Spirit. We seek you, Lord, this morning. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for what you've done in our lives, Lord. For what you are continuously doing, Panginoon. We appreciate, Panginoon, ang pagsama mo sa araw-araw. And Lord, today, we want to seek our hearts and find you inside of Jesus. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. Let's sing it again. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I want to sit at your feet, drink from the cup in your hands, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love that's so deep, it's more than I can stand. I'm melting in your peace, it's overwhelming. We are overwhelmed by your love, Lord. And sing it again, the more I seek you, the more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I want to say it. I want to sit at your feet, drink from the cup in your
drink from the cup in your hand, laid back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melting your peace, it's overwhelming. We praise you, Lord. We praise you, Father God, for what you have done in our lives, Panginoon, sa araw-araw na pagmamahal, pagsama, O Diyos. And today, Lord God, we worship in front of you, Jesus. We humble ourselves and give you our lives, Lord God. And as we welcome you in this place, Lord Jesus, may your grace, may your mercy be saturated in this place, that whoever will come in this place and listen to these words and worship with us will experience you in their lives. And as we pray, blessed are you, O Lord our God, King of the universe, for you have sanctified us with your holy commandments and commanded us to hear the sound of the shofar. Let's welcome the King of Kings and Lord of Lords in this place. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Jesus, we will follow your will, Panginoon, sa aming buhay. Kahit maulan, kahit may mga balakid, kahit may baha, we will still follow you and say yes to your commandments, God. Awitin po natin ang kantang to. You can use our hands to clap. We worship you, God. Whoa. We give you our lives, Jesus. I'm trading my sorrow. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, and I'm trading my sickness, I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Say, lay it all down, 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 lay it all down at the feet of Jesus. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Let's sing it again. I'm trading my sorrow, and I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Say I'm trading my sickness, and I'm trading my sickness. Say I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Say we lay it all down to your name. We lay it all down, lay it all down. We lay it all down, lay it all down. Lay it all down, lay it all down at the feet of Jesus. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. And we say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say I'm pressed. Oh, Jesus, say I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for your promise will endure. Joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, this joy comes in the morning. I'm trading
sorrow. I'm trading my shame, and I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness today, and I'm trading my sickness. I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. We lay it all down to your feet, God. We lay it all down, lay it all down. We lay it down. We lay down our lives to you. And at the feet of Jesus, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We say yes, Lord, to your commandments. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We say yes, yes, Lord. Amen. Say yes, yes, Lord. Amen. We say amen to you. We thank you, God. Truly, Panginoon, we say yes, Panginoon, sa iyong mga commandments. Despite may mga balakid, Panginoon, despite may mga taong gustong pumigil sa amin, despite illness, Panginoon, we will still say yes, Panginoon, sa utos ninyo. At nawa, Lord God, ay maging buhay po namin ito. Ang sumunod sa iyong mga commandments, ang sumunod sa iyong mga salita, O Diyos. In this very cold morning, God, let you be the fire that burns in our hearts, O Jesus. Yung init na nagbibigay, Panginoon, ng kaliwanagan sa aming pag-iisip, sa nanlalamig naming puso, Panginoon. The clouded judgment, Lord God. The sins, Lord, we have, Lord Jesus. Be the fire, Panginoon, to burn it all. And may you sanctify us, Panginoon. May you sanctify us, Panginoon, through and through. Na walang matirang kasalanan, walang matirang doubts, Panginoon. Pagkos yung pusong nais sumamba lamang sa inyo ang matira. Set a fire in our souls. We worship you, Jesus. Let's worship him this morning. We worship you, Father God. We lift your name. And let's sing this song. Set a fire down in my soul, one I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul, one I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Sing. Set a fire down in my soul, but I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more. Set a fire, Jesus. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more. Yes, we want more of you, God. We want more of you, Jesus. Set a fire. Set a fire down in my soul, one I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more. Set a fire down in my soul. Set a fire down in my soul, one I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more. Set a fire down in my soul. Set a fire down. Oh, in this very cold morning, let God be the heat that burns everything that's not supposed to be there. Oh,
Jesus. There's no place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. There's no place I'd rather be than here in your love, here in your. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather. Oh, there's no place. Oh, but here in your love, Jesus, 'cause there's no place I'd rather be. No place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be than here in your love. Here in your love, there's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. No place I'd rather be. But here in your love, set a fire down in my soul, one I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. And I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. No place I'd rather be. But here in your love, here in your love, there's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be, God. No place I'd rather be. But here in your love, here in your, there's no place. There's no place. There's no place we'd rather be. But here in your love, Jesus, set a fire down in my soul, what I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. You set a fire, Jesus, that I can't control. I want more of you, God. We set a fire down in my soul. I can't control. I want more of you, God. I want more. 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 I want more of you, God. I want more of you, God. I want more. I want more. I want more. I want more. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. We can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. Oh, we can't control. I want more of you, God. There's no place I'd rather be. Place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. But right here with you, Jesus Christ. Oh, there's no place I'd rather be. No place I'd rather be. There's no place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in your love, here in your love. No place I'd rather be. There's no place I'd rather be. We want more of you, God, in our lives. But here in your love, yes, there's no place we'd rather be but here.
Jesus. Set a fire down in my soul. The one I can't contain, I can't control. I want more of you. Say I want more, and I want more. I want more, I want more, I want more, I want more. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more, I want more, I want more, I want more. I want more of you, God. 'Cause not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Oh, come, Holy Spirit, the dry bones awaken. The Lord is in this for you are here, you are here. Say not for a minute, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. For you are always here. Come, Holy Spirit, the dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this. Say not for a minute. Minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in Oh yes, Jesus. So come, Holy Spirit, the dry bones awaken. The Lord is in this For you are here, you are here, and we will never let down. For a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. So come, Holy Spirit, Holy Spirit. the dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. See, I want more. 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 I want more of you, Jesus. Hey, I want more. I want more. I want more. I want more. And I want more of you, God. I want more. More of you and less of us, Jesus. I want more. I want more. And I want more of you, God. I want more. See, I want more of you. More of you and less of us. We want more, we want more, we want more, we want more, we want more of you, God. Want more of you and less of us. More of you and less of this world, Lord Jesus. Because we want more of you in our lives. We want more of you. And there's no other place we'd rather be than here with your love. Despite the comfort of our houses, the comfort that we have in our friends, in our family, but there's no other place that compares to this. A place na kasama ka namin, O Diyos. And we want to keep being in that place, Lord Jesus. Nakasama ka namin, O Diyos. Nakatabi ka namin, O Diyos. So that any problem, any challenge, any pain, and any plan of the enemy cannot prosper.
Because we are with you, Jesus. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga oras po na ito, patuloy po tayo manatili sa presensya ng ating Panginoon. And we will pray for the nation of Israel. We will pray for the nation of the Philippines. Patuloy po nating idideklara ang kalooban ng Diyos na mapangyari para po sa bansang Israel at para po sa bansang Pilipinas. Father, we continue to plead the blood of Jesus over this place, over every families represented in this place, Abba. Na walang gawa ng kaaway, Panginoon, na makapapanaig, O Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon, as we stand in the gap, as we intercede, Lord, as we contend for the nation of Israel, as we contend for the nation of the Philippines, Abba, Father. Hallelujah, 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 hallelujah. Let's pray for the nation of Israel po sa umaga pong ito. Hallelujah. Yes, Lord. Maraming salamat po, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Lord Jesus. Hindi na maging adlang yon ang ulan na yan para makapagpanalangin po kami, Lord Jesus. Lalo na sa bansang Israel. Lord Jesus, maraming salamat, Lord Jesus. Patuloy po kaming umingi ng kapatawaran sa iyo, Lord Jesus. Lahat ng ginawa namin, kasalanan, Lord Jesus. Paintulutan niyo po kaming manalangin, lalo na po kami, Lord Jesus, sa bansang Israel. Maraming salamat, Lord Jesus. I worship you, Father. I worship you, Jesus. I worship you, Holy Spirit. I glorify you. Hallelujah. Hallelujah, Father, Jesus, Holy Spirit. Napakabuti mo, Lord Jesus. Binigyan mo pa kami pagkakataon. Lalo na po ako, Lord Jesus. Binigyan mo ako pagkakataon, lalo na pagka-senior ko, Lord Jesus. Maraming salamat po. Maging karapat dapat po ako sa panalangin mo, sa harapan mo. Ngayon po, Lord Jesus, patuloy po natin ipanalangin ng bansang Israel. Aming Panginoon, makapangyarihan sa lahat, nananalangin po kami dumudulog sa inyong harapan para sa bansang Israel, Lord Jesus. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng ginawa ng kasalanan ng bansang Israel laban sa iyo. Lalo na po pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan at mga bagay panginunan nila sa inyo. Yes, Lord, patawarin niyo po sila, Lord Jesus. Linisin niyo po sila bawat isa sa kanila, lalo na mula sa ulo hanggang paa. Yes, Lord, maraming salamat po. Lord, inaangkin na namin pinasasalamatan ang iyong mga salita. 2 Chronicles 7:14, ngunit kung ang bayan mong pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ka at talikdan ang kanilang kasamahan. Diringgin mo sila, patatawarin mo sila at ibabalik sa kanilang lupain ang katiwasanan at kasaganahan. Maraming salamat po, Lord Jesus, sa pagpatawad ng kasalanan ng bansang Israel. Patuloy po kami nananalangin sa bansang Israel ng iyong pinili at tinalaga upang maging huwaran sa iba-ibang bansa. Lord, protektan mo po ang bansang Israel laban sa mga bansang kumakalaban sa kanila. Sinabi niyo po sa inyong salita, no weapon formed against Israel shall prosper. Kaya alam po namin walang makakalupig sa bansang Israel. Dahil po, Lord Jesus, Lord, lukubin niyo po ng banal niyang dugo. Itago po niya sa inyong likuran. Yes, Lord, maraming salamat po. Lord Jesus, bigyan niyo po ang kanilang kasanduluan at kapulisan ng lakas sa araw-araw. Palakasin niyo po ang kanilang immune system para hindi magkasakit. Yes, Lord, maraming salamat. Bless mo po sila at buong pamilya nila para lalo nilang maprotektahan ng bansang Israel. Yes, Lord, maraming salamat po. Bigyan niyo rin po ang karanungan at katalinuhan ng kanilang mga government official. Hayaan mo, Diyos, magkaroon ng banal takot at sayo. Yes, Lord, pangunahan din po ninyo ang kanilang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu. Yes, Lord, sa kanya pa lang po magsimula ng takot sa inyo. Yes, Lord, bigyan niyo po dapat na gawin na naayon sa inyong kagustuhan. Lord, palakasin mo po niyang pananampalataya niya sa iyo. Manalig manampalataya sa iyo. Lord,
Tulungan niyo pong makilala ka, kasambahin ka sa Espiritu, sa katotohanan. Lord, bless mo po sila. Lahat po ng pangangailangan ng pamilya niya, Lord Jesus, para lalo ninyo pong magampanan ang kanyang tungkulin bilang isang Prime Minister. Yes, Lord, pinapanalangin din po namin ang mga alitan ng ibang bansa laban sa bansang Israel. Ay alisin niyo na po, Lord Jesus. Yes, Lord, tanggalin niyo na po kung inyo pong mamarapatin at loloobin. Lord Jesus, alisin niyo na po ang pag-away-away, paghihirap. Kung hindi po maiwasan, loobin po niyo mabawasan ang mga lahat ng mapektuhan nito. Yes, Lord, maraming salamat. Lord, lalo na po ang bansang Israel. Lord Jesus, katukin mo ang puso nila. Tanggalin mo ang lambong sa kanilang mata. Takip sa mga tenga. Tulungan niyo manalig manampalataya sa iyo, Lord Jesus. Lord, mga senior citizen, mga kabataan, Lord, singatan niyo po, gabayan po ninyo sila. Lord, alam kong hindi mo pababayaan ang bansang Israel. Ang bansang Israel yung bayan at inyong mahal na bansa. Yes, Lord, maraming salamat. Palaguin niyo po lalo ang kanilang ekonomiya, ang kanilang teknolohiya, palaguin niyo po lalo. Ang kanilang taniman lalo niyo patabahin. Ang mga isda, ang mga ani at mga isda sa kanilang dagat, lalo niyong paramihan. Yes, Lord, maraming salamat. Alam po namin, Lord Jesus, kailangan po makakagawa nito. Kaya, Lord Jesus, patuloy namin pinasasalamatan, hindi mo iniiwanan, pinababayanan ang bansang Israel. Lalo po namin tinataas, pinagpapala sa iyo. Lord Jesus, hindi pa tapos ang mga panalangin namin, natugunan mo na. Dahil pinahawakan, pinasasalamatan ng inyong mga salita. Yes, Lord, Marcos 11:24, ano mang ingingi namin sa panalangin, manalig kaming natanggap na namin at matatanggap na namin. Ganon din bilang 23:19, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Ang sinabi niya, ginagawa niya. Ang kanyang pangako, tinutupad niya. Ganon din, Lord Jesus, Jeremiah 33:3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko ang mga bagay na maiwaga na hindi mo maunawaan. Maraming salamat, Lord Jesus. Thank you, Lord, maraming salamat. Ang lahat po namin ipinapanalangin, tanging matamis yung pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sa iyo po yung matamis na papuri, pasasalamat, kapakyaran, pagsamba, pagpapala at pag-ibig, tanging sa pangalan ng iyong anak ng si Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father, Jesus, Holy Spirit. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. We glorify your holy name, O God. We worship you, Father. We thank you, Lord, for your mercy endured forever. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Salamat po sa pagkakaisa na binigay mo sa amin sa pagbulay-bulay, sa iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na binigay mo, Lord, sa kalakasan na binigay mo, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming Jehovah Rapha. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming Jehovah Nisi. Panginoon, salamat, Lord, sa umagang ito. Panginoon, itinataas po namin ang bansang Pilipinas. Lord, in behalf of the Filipino people, ako po, Panginoon, ay tumingi ng kapatawaran, Panginoon, sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. Lord, salamat o Diyos na ikaw, Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat na anumang ginagawa, Panginoon, ng mga anak mo, Lord, sa mga Filipino people, Lord. Salamat o Diyos na ikaw patuloy maglinis, Panginoon, sa bawat isang puso, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang kanilang mga puso at isipan. Ikaw, Panginoon, ay tanggapin nila bilang their Lord and Savior. Panginoon, salamat sa umagang ito. Tinataas po namin ang aming leader, Panginoon, ang aming presidente, Lord, si President Bongbong Marcos, Panginoon. Salamat, Lord, na sa umagang ito, ikaw, Panginoon, maghipo sa kanyang puso, O Lord. Salamat na ikaw, Panginoon, magbigay kanya ng wisdom, Lord, knowledge, Panginoon, sa kanyang pag-lead sa mga Pilipino, sa bansang Pilipinas. Salamat, O Diyos, na ikaw patuloy, Panginoon, magpapala, Panginoon, bigyan mo siya ng kalakasan.
Panginoon, salamat ng marami. We pray, O God, sa lahat ng mga leaders, sa mga senators, congressman, sa mga mayors, barangay captains, sa lahat, Panginoon, nga naglilingkod na mumono sa aming bansang Pilipinas, simula, Panginoon, sa presidente, at Lord, sa mga naglilingkod, Lord, sa aming barangay. Salamat, Panginoon, na patuloy ka, O Diyos, na magbigay sa kanila, Lord, ng kalakasan. The fear of the Lord will reign and roll in their hearts, O God, na hindi sila, Panginoon, sumunod, Panginoon, sa anuman kanilang kagustuhan, kalooban. Lord, ang iyong kaulooban ang masunod sa kanilang mga buhay. Panginoon, salamat that you will expose, Lord, all the corruption in our country. Expose, Panginoon, ang all the drug laboratories. Expose, Panginoon, ang mga gawain nga hindi kaaya-aya sa iyong mga harapan. Panginoon, sa umagang ito, Lord, we declare and decree, Lord, peace and order, Panginoon, will reign in our country. Salamat, O Diyos, na ikaw, Panginoon, magbigay, Lord, ng kalakasan, Panginoon, panagutin ang mga may kasalanan. Ilitaw, ipalahayag mo, Panginoon, ang katotohanan sa aming bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa impeachment, Lord. Salamat, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa mga namumuno sa maong impeachment. Salamat, Lord, na patuloy ka, Panginoon, na kumikilo sa kanilang mga puso, na wala silang pinapanigan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila, Lord, ng knowledge, wisdom, Panginoon. Tamang paghusga, Panginoon, na nararapat, Panginoon, sa maong impeachment. Lord, salamat. Pagpalain mo po ang aming ekonomiya. Even, Lord, nakaranas, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas sa malakas na bagyo, malakas na ulan, lindol, Panginoon, sa Mindanao. Salamat, O Diyos, sa iyong divine protection. Panginoon, patuloy, Panginoon, cover all, Panginoon, sa iyong mga anak. Cover all Filipino people, Lord, sa kanilang mga bahay na wala, Panginoon, sa kanilang mga hari-arian, sa kanilang mga hanap buhay. Panginoon, restore, Panginoon. I-restore mo, O Diyos. Lord, salamat. Lord, we pray and we declare, Panginoon, there is an increase in our economy. Hindi na, Panginoon, malubog sa utang ang Pilipinas. Bagkos, Panginoon, makaligtas, makagawas, Panginoon, sa utang ang bansang Pilipinas. Lord, salamat sa mga pagpapala na binigay mo sa amin. Salamat, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang magtugon sa lahat naming pangangailangan. Ikaw, Panginoon, ang magtugon sa lahat ng pangangailangan ng bansang Pilipinas. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang aming ekonomiya, ang yamang dagat, ang yamang tubig, Panginoon, upang mayroong mahain ang mga Pilipino, Panginoon, sa kanilang hapagkainan. Lord, salamat. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming sandigan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming Diyos nga makapangyarihan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming Diyos, Panginoon, nga may gawa ng langit at lupa. Panginoon, this is not our will, Panginoon, but your will be done in the Philippines, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyo lamang ang kapurihan, sa iyo lamang, Panginoon, pinakamataas na papuri, pagpasalamat sa pangalan ng Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. At nawa po, Lord God, ang aming po mga prayers will happen, Panginoon, because we are connected to you and you listen to us, Lord Jesus. And we appreciate that privilege that you've given us. In Jesus' name, Amen. Sige po, bago tayo magsiyo po, let us roam around, let us greet one another, and let's sing this song. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. We celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of
Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. We rejoice in your name, Jesus. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, mayari na po tayo umupo. Ano? Amen. Napakabuti po ang Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Ang dami natin. Amen. Salamat po sa Panginoon. God is good. All the time. Amen. So hindi po mahadlangan ng ulan, ang bagyo, ang ating panambahan sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Salamat po sa Panginoon na kahit malamig ang panahon, ang sarap pa magtalokbong ng kumot, but God still, ang araw ng linggo ay ating ibigay sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? So sa umagang ito, handa po natin ang ating mga notebook, ating mga ballpen, ang ating Bible, lalong-lalo na ang ating puso sa pakikinig sa banal na salita ng Diyos. So, sa umagang ito, napakabuti ang Panginoon na binigyan tayo ng isang napakapuging preacher sa umagang ito. Amen po ba? Walang kukontra kasi nandito ako sa harapan eh. Amen! Hallelujah! So sa umagang ito, hindi ko na po patagalin ang ating tawagin ko na po ang ating preacher sa umagang ito. Walang iba, si Brother Ronel Guidocos. Amen! Thank you, Lord. Good morning. Walang kukontra, no? Magandang umaga, mayong buntag sa tanan. So, okay na to? Okay lang to. Okay. Ito nga sabi nila kanina, ito yung time na masarap sa bahay lang, di ba? Sarap humiga, sarap manood ng movie, masarap kumain ng mainit, di ba? Sarap humigop ng sabaw. But thank you Lord, nandito tayo kasi binigyan pa rin natin ng time para makapag-worship sa Panginoon. So yun yung parang isang parang devotion. Alam mo yung preaching natin nakaraan about devotion natin sa Panginoon, devoted. So yun yung parang commitment natin sa Lord. Kahit umulan man, bumagyo man, uminit, umaraw, patuloy tayo mag-serve sa Panginoon. Amen? So this morning, let us open our Bible in Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. Medyo malakas to, no? Or nabibingi lang ako? Malakas to? Kuya Mon, medyo kuting, lang. Nagpipidback. Thank you. Alright, so meron na po ba? Pag meron na, sumigaw ng amen. Uy, parang tatlo lang yung nakabukas. Ay, kasi meron na dito. Alright, so very high-tech na talaga tayo ngayon, no? So minsan yung mga old school, ayaw ng innovation. Gusto pa rin nila ng, mayroon sila nababasa ng mga But today, so ang mundo ay paunlad or palayo ng palayo. So nag-i-innovate. So tayo rin mga Christian, so mag-i-innovate din tayo. Lahat ng mga innovation na yan, lahat naman ng technology na yan ay galing yan sa Lord. So gagamitin natin yan para sa Panginoon. Amen? Amen. So let us read the word of the Lord. Pwede tayong tumayo to respect the word of the Lord. Okay, basahin ko po. Verse 28, hindi nyo ba alam o hindi nyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggan Diyos na lumikha sa buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok sa kanyang isip. Verse 29. Sabahin niyo po ako. Pinapalakas niya ang nanghihina at mga napapagod. Verse 30, kahit ang mga kabataan ay napapagod, nalulupaypay at nabubuwal,
31. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad sila ay hindi manghihina. Pagpalain nawa ang word ng Panginoon. Let us pray. Panginoon, salamat Panginoon sa umagang ito. Nandito yung mga anak mo, Panginoon Lord. Bigay kami ng oras bagos hindi to sapat, Panginoon Lord. But thank you, Lord, for this opportunity that we gathered here, O Lord, to study, to praise you, Lord, to hear your word, O God, Lord. And I pray, O God, this morning, buksan mo po, Panginoon Lord, ang aming pong mga puso't isipan. Patuloy naming maintindihan, taliwala, Panginoon Lord, sa ganitong panahon, sa taglamig, Panginoon Lord, na yung presensya, Panginoon, ay patuloy na magpainit sa puso namin, sa isipan namin. Buksan mo, Panginoon Lord, through your presence, O Lord, and we will enjoy, Panginoon Lord, at kakain kami sa iyong salita, Panginoon, patuloy naming matutunan ang iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon Lord. Continue to bless this day, Panginoon Lord. Bless your word, O God, Lord, ay patuloy naming maggamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At itago mo pa, Panginoon Lord, sa iyong likuran, ay ikaw lang makita at may taas, Panginoon, sa umagang ito. Speak up, Panginoon Lord, hear us, Panginoon Lord. Lahat, Panginoon Lord, ang aming pong maririnig ay patuloy ang ikabubuti sa aming puso, Panginoon, sa aming pong buhay, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, ang pag-uusapan natin sa umagang ito, yon, labas. Tenew. Ay, nice yung idea ni Kuya Jason na. Parang very normal. Okay. Nababasa po ba natin? When you feel unworthy, keep serving. Okay. Keep serving the Lord. Amen. So, pag sinabi nating, pag nakakaramdam ka ng, ano yung unworthy sa Tagalog? Hindi karapat-dapat. Kasi ano bang dahilan? Meron dahilan yan, di ba? Minsan, maraming mga guiltiness. O, di ba? Marami tayong mga hindi kaaya-aya o ginawa. So, kaya nagkakaroon tayo ng pakiramdam na gano'n na hindi ako karapat-dapat, ganyan. Maraming bagay sa ganyang paraan na makakarandam ka. Especially nandito tayo sa Bulwagan sa ating church. So madalas, kung i-direct natin sa spiritual na bagay, na minsan nakakaramdam tayo ng ganon. So minsan nga, hindi tayo makakarating ng church. Minsan nga, ay wala tayo sa church. So, but praise the Lord kasi yung mga nakakaramdam ng ganito ay nandito sa church. Nagpapatuloy. Amen? So, are you excited? Amen. Okay, wala kayong magagawa kundi maging excited to hear the word of the Lord kasi pag-usapan, maintindihan natin along the way yung topic natin. Okay, magbigay muna ako ng history background about this passage or this verse. No? Ang Isaiah chapter, buong chapter, yung 1 hanggang 30, ay it's para ano yan eh. Okay, review ko lang po. From pagsimula ng chapter 40 hanggang 50, story niyan is about doon sa mga Israelite na nabihag dati sa Babylon. So kaya nagkaroon ng word ng Lord to encourage, to bring comfort doon sa mga Israelita na nakakaranas ng pagkabihag. So, dyan sa Isaiah 40, kung babasahin natin simula sa 1 hanggang 31, mababasa natin dyan na nagbigay, parang pinapakita kung sino ang Panginoon. Pinapakita kung gaano kabuti ang Panginoon, gaano kalaki ang ginawa ng Panginoon. Pinapakita dyan sa chapter na yan na He is God. So, mamaya, pag-uusapan natin yan. Sa verse 28, yan. So, himay-himayin po natin yung salita ng Panginoon. No? Okay, sa verse 28, sabi dito, hindi nyo ba alam na hindi nyo ba narinig ng Panginoon ay walang hanggan Diyos? Sa English, ibig sabihin na walang hanggan Diyos ay everlasting God. Tama? In connecting doon sa word ng Panginoon, na ibig sabihin ng everlasting God, God is eternal creator who never grow tired. Kumbaga, kung ibasin natin sa verse 28, yun yung ibig sabihin doon sa verse 28.
doon sa part ng verse 28, God is eternal creator. Hindi siya napapagod. He never grow tired. He is the everlasting God. In connecting siya doon sa Revelation 22 verse 13, Revelation chapter 21 verse 6, and Revelation chapter 1 verse 8. Ano bang sinabi doon? Okay. Sabihin natin. Hindi nyo naalala. I am the Alpha and Omega, the first and the last, and the beginning and the end. So, magkaiba na verse, pero same yung sinasabi ng Panginoon. I am the Alpha and Omega. Ibig sabihin, the everlasting God, siya ang Alpha at ang Omega, ang umpisa at ang wakas. So, sa Greek alphabet, yung Alpha and Omega, yan yung simula. Ang unang alphabet, yan yung Alpha. Na yung ibig sabihin is God is the beginning. And the last letter is Omega. Ibig sabihin is God is the end who brings all things through to fulfillment. Yan. Na ang ibig po sabihin ng Alpha and Omega ay meaning He is the source of all things and the one who complete all things. So, yun po ang simula natin na pag-aaralan sa verse 28. Ano pa? Ano pang napapansin nyo sa verse 28? Yung nabanggit ko nga kanina, He never tired. Never tired. Hindi siya napapagod o nangihina. Kumbaga, yung kapangyarihan ng Panginoon, He is ano ba yun? Infinite. So, ano ba yung Tagalog yung infinite? Walang hanggan. Yan po yung kapangyarihan niya. Walang makakapantay. Amen? So, napansin niyo ba na sa verse 28, He is the creator. Di ba? Sabi niya doon, ginawa niya ang buong mundo. Di ba? Right? He is the creator. Nilikha niya ang buong mundo sa verse sa Genesis chapter 1, di ba? Nabasa po natin kung i-review natin yung word ng Lord. The last, beyond human understanding. Di ba? Sabi doon, walang nakakaarok sa kaisipan ng Panginoon. Di ba? Same thing doon sa sinasabi ng Luke chapter verse 18 verse 27. Ang sabi doon, what is impossible with man is possible with God. Kung ano yung imposible sa tao, ay lahat ay posible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Amen? So yun po yung yung simple background dito sa pag-uusapan natin sa verse na to. So I know na lahat ng mga Kristiyano alam ang verse na to kasi ginagamit nila to pag tuwing ay nangihina, pag nagkakaroon ng mga struggles sa life, no? So madalas naririnig nyo to. Amen? Naririnig nyo ba to sa mga worship leader na pag once na kumakanta sila, laging kino-quote yung verse na to na hindi ka manghihina, lilipad ka tulad ng isang agila, di ba? Amen? But in connection dun sa pag-uusapan natin, yung title natin na when you feel unworthy, keep serving God. So, ano ang connection nito? Nagpi-feedback? Hindi naman. So, the first thing na ating pag-uusapan, okay, pwede ipalabas mo kayo. Yan. When you are in trouble, hold on to the promises of God. Amen? So, nag-search ako dun sa Bible, grabe kasi yung mga promises ng Panginoon. Di ba, minsan naririnig natin kay Ty Bems, or kung tayo ay mag-research, maano natin yun kung ilan yung promises ng Panginoon. So kung magbibigay ako ng simple background, according to the Bible scholar or sa mga researchers, according to the Bible scholar, sabi dito na yung count ng promises ng Panginoon between 3,573 or the total of 8,810. Grabe, no? Promises doon sa Bible. Lahat yon. So, meron pang specific promises sa man at saka sa God. Doon sa
yung promises ng tao sa Panginoon, merong 999 according dun sa sa research. But ang pinag-uusapan natin ngayon, isa to sa mga promises na ating pag-aaralan ngayon. Amen? Ayan. Pag ganitong panahon, talagang mga mukha natin malulungkot, no? Di mo alam kung... narinig nyo naman ako. Okay. So, yun, no? So, yun nga yung first na pag-usapan natin kung dumating ang bagay na sa trouble, yung mga tawag dito sa Tagalog nito, when you are in trouble, hold on to the promises of God. Suliranin. Yan, mga suliranin. Ang lalim na yun, no? Mga suliranin sa buhay. So, hold on. Matuto tayong kumapit sa Panginoon. So, kailangan talaga natin na humawak kung ano yung pinangako ng Panginoon. Minsan, ang tao ay pag once na nagkakaroon na ng mga suliranin o trouble sa life, ay madalas natin ginagawa ng paraan. Kasi ganun tayo. Minsan, magaling tayo. Minsan, lahat kaya nating gawin. Amen? But sometimes, kailangan nating humawak kung ano yung prinamis ng Panginoon. But sometimes, kailangan nating makinig kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Amen? Along the way, maintindihan po natin yan. Okay. Sa trouble, sa mga suliranin, ano yung mga causes? Marami yan. Marami mga cause doon sa mga suliranin natin sa buhay. But magbigay lang tayo ng 4. Kasi ito yung mga parang specific na mga suliranin sa buhay. Our own decisions. Yan, no? Sometimes trouble comes from wrong choices or disobedience or lack of wisdom. Tama po ba? Minsan, yung ganun talaga, napapatrouble tayo, nagkakaroon tayo ng ganung senaryo sa buhay because of mga mali nating mga choices. Madalas, ganun, di ba? Minsan, pag mga kabataan, pag nag-disobey, trouble ang abutin mo. Di ba? Lalo na sa atin, sa personal life natin, kung may mga lack of wisdom, hindi natin madalas pinag-iisipan, mag-decide agad-agad. Minsan, ako ganun. Pag bumili ako, bili agad. Tapos, yun pala ay hindi kasya. So, parang hindi ko tinitest, hindi ko pinag-iisipan, o hindi ko siya sinusukat. So, basta lang, pakiramdam to, tama to. Kumbaga, alam mo yung ganon, pakiramdam, okay to. Pagtapos, tambak yung sapatos ko sa bahay. Aping iba, pinamigay ko na lang. Kasi di talaga kasya. Sometimes ganon, di ba? Lack of wisdom, hindi siya pinag-iisipan. So, madalas ganon. Tama? Pangalawa, the action of the other people. Ayan. Ako may kaibigan tayo dito na ganun ayan, ang sabi dyan, we can experience because of other people's decision or treatment towards us. So ano bang ibig sabihin nun? May mga pagkakataon talaga na nakaka-relate yung iba dito, tumitingin. No? Di ba, Kuya Jason? Yung mga ginagawa ng ibang tao na hindi natin nagugustuhan. So sometimes, we get trouble for that na hindi mo alam na na lumayo ka na pala. Kasi sometimes we decide our own. Nag-response tayo base sa ating nararamdaman. Tama? Yan. So let's move on. Yan ay specific din . Number 3, ito very common. Trials and testing. So, sa Bible, inaalaw ng Diyos na ang trials for us to develop our faith or for us to develop our character, our integrity, or our intimacy to the Lord. Di ba? Pag once na dumating yan, marami tayong pagkakataon na maipakita kung gaano tayo katatag sa pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Okay, this is the number for the last. Prosperity can also become a cause of trouble. Bakit? Hindi ba pwede maging mayaman, masarap buhay ng mayaman? Sarap buhay na maraming pera, masarap ang buhay pag pinagpapala. But sabi dyan, sometimes, prosperity can also, one of the causes of trouble, parang ganyan. Kasi ang marami yan . First is sometimes comfort can bring us
forget God. Ganon. So yung comfort, yung karangyaan sa buhay, minsan nakakalimot tayo sa Panginoon. Amen? Sometimes nagiging mayabang talaga. Pag once na gano'n na yung nangyari. Masabi pa dyan, abundance can produce pride. Dahil may pera ka na, may boses ka na. So, kung ano yung sinasabi ng iba, hindi mo na pinapakinggan. Dahil meron ako eh. Ako yung tama kasi ako yung may pera. Ako yung tama dahil binibigyan ko kayo. May mga ganyang senaryo, reality sa mundo. Nagkukos ng pride. Yan, pag once na minahal mo na yung blessing kaysa blesser. Amen? So, hindi na to bago sa pandinig natin, but thank you, Lord, patuloy tayong nare-remind ng salita ng Panginoon na we are not loving the money. Kasi pag blessing is literal, ano man tawag yan? Internal. Pag specific for loving of money, yan po yung nagkakaroon na siya ng cause. The last, trouble does not always come from lack. Sometimes, it can from abundance. So, si Kuya Rabay, ito yung parang sinishare niya sa amin. Yun yung kinatatakot niya na pag once na pinagpala ka na, doon na matitest yung faith mo sa Panginoon. Kasi nawawala ka na sa church. Minsan, totoo nga yun, maraming mga mayaman ngayon, literally, maraming mga kapatiran natin na nagkakaroon ng ganong situation. Hindi natin sila masisisi kasi process din nila yon. But ito yung sinasabi ng truth na sometimes ang cause ng pagiging trouble doon sa pag-serve natin sa Panginoon because of kayamanan. Kasi maraming mga mayayaman dito na nag-support sa Lord, di ba? Si Papa ni LJ, isa sa dito sa church natin na very supporter sa lahat ng mga pastors natin, especially sa Masbate. May mga ganyan. So praise the Lord sa life sa mga ganyan. We are blessed for that life. But ito, reminding to sa atin kasi pag once na tayo ay pinagpapala ng Panginoon, pag once tayo ay blessed na ng Panginoon, ang teaching dito is yung puso ba natin ay ready sa ganong sa pagpapala. So yan po that's why nire-remind niya na para ay pagdating ng mga pagpapala na yon, handa yung puso natin. Amen? So para hindi yan mag-cause ng trouble. Amen? Amen. Okay. Trouble may have different causes, but our response should be the same. So, ang sinasabi dito, lahat ng mga nangyayari sa atin, lahat ng mga dumating sa atin ng mga trials, magkakaiba yon. Pero, parihas lang yung respond natin sa ganong senaryo. Amen? Bakit? Kasi, ang i-response natin ay patuloy lang naman tayong humawak doon sa promises ng Panginoon. Amen? Same response. Hold to the promises and we remain faithful. We will remain faithful to the Lord. We will trust the Lord. Amen? So yun yung sinasabi ng James chapter 1 verse 4. Tama? Amen? If we experience these things, can cause troubles in life,
that is the perfect time. Sinulat ko talaga dito para di ko makalimutan. Pag once na ganitong pagkakataon na dumating sa atin, this is the perfect time na humawak tayo. There's the perfect time na ito yung pagkakataon na humawak ako sa promises ng Panginoon. Amen? Yun. Talon tayo. Sa pangalawang puntos tayo kay Jason. Ayan. Pangalawa, recharge your spirit in the presence of the Lord. Pag sinabi natin recharge, para tayong para tayong may mga spiritual battery. Kasi may kaibigan tayo na kaibigan kami sa C-Club na pag once na naubusan siya ng social battery, siya parang separate yung niya sarili niya kasi ang sabi niya naubusan siya ng social battery. Minsan dito sa life natin, sa pagiging Kristiyano, meron tayong spiritual battery. So, kamusta kaya yung battery natin? Pang isang araw lang kaya yon? O pang matagalan? So anyway, so recharge your spirit in the presence of the Lord. Let us open our Bible in connecting dun sa puntos na pag-uusapan natin. Yan. Sabi ng Bible dun sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30. So ito ay very familiar sa lahat, no? So sabi diyan, come to me. Ayan. All you are weary and burdened, and I will give you rest. Yan. So take my yoke upon you, learn from me, for my yoke is easy and my burden is light, and you will find rest. So, lagi rin natin itong naririnig. Amen? So, madalas natin itong naririnig. Thank you, Lord, kasi sa panahon, sa mga ganitong senaryo, sa mga sitwasyon sa buhay, so we will find rest in the presence of the Lord. So, that's why you need to recharge your spirit in the presence of the Lord. Okay. So, pag-uusapan natin itong yung yoke. Ano po ibig sabihin yan? Sa Tagalog. Yoke. Pamatok. Sa Bisaya, yugo. Di ba? Sa lahat ng mga Bisaya dito, ang tawag dyan, yugo. Para magkakahawig lang. But sa, pamatok. Mapatok. Patukan. Parang batukan ako kay Jason, Pamatok. Ayan. So sa Hebrew, mag-upgrade tayo kay gusto kong mas malalim. So ayan. Sa Hebrew, tawag diyan, ang pagbasa niyan is all. Tama ba? Nagpatuloy ako sa asawa ko Sabi ko, ano sa Hebrew niyan? Research kami, all. Okay. Ang first letter niyan is ayin. Ayan. Ang pictographic pictures niyan is I. Ayin is I. Ibig sabihin dito, sana yun? I is to see, watch, and experience. So, pangalawang letra is lamed. Ayan. Ibig sabihin, staff or shepherd. Shepherd. Bisaya, shepherd. Shepherd. To teach or control towards us. Ayan. Pag once na kinumbine natin as, tapos tawag nito, para makabuo tayo kung anong ibig sabihin yan, ang ibig sabihin dito, to experience the guidance and authority of the shepherd, staff, ganyan. Bakit the guidance and the authority? Yung staff kasi, yung alam mo yung parang pamalo, yun yung, ang ibig sabihin yan, guidance, kasi pag once na lumiko yung tupa, pinapalo nila, i-guide nila, ganyan. Tapos, speaks about authority. So, yun po yun. To experience the guidance and authority of the shepherd staff. Yan, okay? So, pag sinabi nating authority, guidance, pag once na tinake natin yung yoke or pamatok or yugo ng Panginoon. So, ibig sabihin yan, you are under the governance of governance in the Lord. Kumbaga, sakop ka na sa authority ng Panginoon. Amen? Pag once na
kinarga mo na yon or dinala mo na yung yoke. Ang sabi naman ng Panginoon doon, hindi naman siya mahirap at hindi rin siya mabigat. Amen? So pag once na nagpasakop ka na sa authority ng Panginoon, you will learn more. Amen? Sabi diyan, marami kang matutunan, marami kang maiintindihan. Amen? Doon sa pag once na nagpapasakop ka, doon sa governance, meron tayong mga protocol na tinatawag dito sa atin, sa government, di ba? Sa company, maraming mga protocol, di ba? Ibig sabihin niyan, merong word doon na submission doon sa protocol or doon sa rule. Dito sa Panginoon, pag once na under ka ng authority ng Panginoon, you learn to submit. Amen? Ano ba ibig sabihin ng submission? Submit, pasakop. Tama? Okay. Submit is not about controlling. Ayan dito. Binigyan ko siya ng meaning. It's not about controlling people or manipulating. It is about recognizing God's order or receiving godly guidance. So hindi siya, ang submission, hindi siya pagkokontrol o hindi kinokontrol yung tao o hindi ka minamanipula. Ang ibig sabihin niyan is to recognize God's orders. So sa kaayusan, to receiving para ikaw ay makareceive ng mga godly guidance. Tama? Amen? Sa ang church, nagkakaroon ng mga disorder, parang pagkawatak-watak because sometimes hindi marunong mag-submit. Sometimes ay hindi ka nagpapasakop. Kaya tinuturo dito sa Matthew na take my yoke. Kaya tinuturo diyan para ikaw ay matuto. Pag once na hindi ka nagpapasakop, nagkukos ka ng trouble. Yung buhay mo ay wardi-wardi. Di ba? May mga ganun eh. May mga, especially example, sa mga kabataan, sa mga anak, may mga anak na hindi nagpapasakop sa mga magulang. So ang resulta nun, pariwara yung anak. Tama, di ba? Same thing dito sa atin, no? Hindi naman natin hinalin tulad yung pagpasakop tulad sa personal nating mga pamilya. Bagkus, pagpasakop natin sa Panginoon directly. But meron tayong order dito sa church para sa kaayusan ng church. We need to submit and also we need to submit God. Amen? Sa church namin, nagka-experience din kami ng mga na pagwatak-watak. So ang LOC, so di ba, ang dami nitong pinagmulan, di ba? So simula sa malaki hanggang sa lumiit. So ang dami na. Yan yung cause niyan, yung pag-once na hindi nag-submit. So maraming pagkakataon na ganyan. Kahit sa amin sa Masbate, same na mga nangyari. Maliit man na church, but pag once na lahat ng mga tao ay mas magaling pa sa pastor, may mga ganyan. So, ang nagde-decide, yung mga mga elders, may para sa amin doon dati na, bago ka lang dito, tinuturo yung pastor ba? Kami yung matagal na dito. Wala ka pa, nandito na kami. So ganyan yung mga character na hindi nagpapasakop sa ating Panginoon. Amen? So, yan po yung submission. We learn to submit under the authority of God. Amen? So, pasakop tayo sa authority ng Panginoon. Kung sino man yung nakatayo, doon tayo nagpapasakop. Sa company, mabilis tayong ma-organize kasi may boss tayo. Kasi may kapalit na pera. Di ba? Tayo mga empleyado, tumino tayo dahil may sahod. Tumino tayo dahil may rules, may kailangan sundin, may mga protocol sa company. But, pag once na hindi ka nagpapasakop, tanggalin ka, wala. Di ba ganon? So, same thing dito sa atin, no? Sa ating paglilingkod sa Panginoon. We learn to submit God. And yun nga may promises pa ang Panginoon na dun sa verse 29 na pag once na nangihina tayo'y pinapalakas niya. Tama? So kasama yan dun sa promise ng Panginoon. Dun sa last verse na kinote natin sa Matthew kanina, and you will find rest. Makahanap ka ng kapahingahan. Makahanap ka ng strength. Magkakaroon ka ng strength. Amen? Pag once na nagpapasakop tayo sa Panginoon,
Pag once na nandun tayo in line, naalala ko dati si buhay pa ba si yung Aquino, yung babae? Oo, sabi niya, ay gusto ko lahat ng kalooban ko dapat in line yung parang sabi niya ba na 'di ba may word tayo, let your will be done. Baliktad sa kanya. Lord, let your will in line my will. Oh, power. Oh, 'di ba mas magaling ka doon. So, baliktad. Okay. Sana tayo. Sa submission, no? So, yan. Anong purpose niyan ng submission? What's the purpose? Sinabi ko kanina, para sa kaayusan. Put order. Tama? Sa example, illustration, sa movie. Sino nanood dito ng Spider-Man? Marami nanood dito ng Spider-Man. Movie. So, paano ginawa ang movie? Dahil sa movie, ang kwento niyan, tawag nito, paano binuo dahil meron niyang director. Tama? Paano nabuo yung movie na magandang istorya sa likod niyan dahil may director. Tama? So, same thing sa natin, sa life natin. Pag once na nagpasakop tayo doon sa Panginoon, sabi doon kanina sa Hebrew na siya yung mag-control or kumbaga siya yung guide, siya yung order. So once na nagpasakop tayo sa Panginoon, si Lord na yung nagiging director sa life mo. Bakit? Pag once na lumihis ka, pag once na nangihina ka, ang sabi doon sa promise ng Panginoon, pinapalakas ka niya. Sa Isaiah, di ba? Sa chapter, sa verse 29, hindi, o sa 30 at saka sa 31, ang sabi niya dito, kung magtiwala tayo sa Panginoon, muling magkakaroon ng lakas. Parte yun ng pagdedirect ng Diyos sa'yo. Pag once na nakaangkla ka, kasi yung yugo or yung pamatok, yan yung angkla mo, yung pananampalataya mo sa Panginoon eh. Tama? So, pag once na nagtiwala ka sa Panginoon, muli kang magkakaroon ng lakas. Part yun sa pagpapasakop sa Panginoon. Yan yung i-direct sa'yo ng Diyos. Ito yung magiging sa iyong mga anak, ito yung magiging daan mo, ito yung magiging ikaw. Tama? Ayan. Kahit sa personal life natin, o kahit sa love life, ayan. Pag once na nakaangkla ka sa Panginoon, siya yung director mo. Di ba kung ang movie may director, may magandang istorya sa movie, same thing din sa buhay mo, sa love life mo. Hayaan mo si Lord mag-direct doon sa life mo. I'm pretty sure, talagang magiging happy ending yun. Power. Talagang umuulan tuloy. Umuulan. So same thing sa family. Pag once si Lord na nagpapasakop yung pamilya sa Panginoon, pag once ang Lord yung director doon sa pamilya natin, lahat ay pinagpapala ng Panginoon. Tama? Palakpakan natin si Lord. May isa akong kaibigan na ang iba familiar dito. Nagkaroon siya ng grabing blessing ngayon sa Panginoon. So, talagang pinagpapala siya. Sobra-sobra, ganyan. May mga promotion na dumating. But before niya yun na nakamit or nakuha, ang dami niyang pinagdaanan. Pumunta siya sa isang lugar to work abroad, parang ganyan. To earn money, ganyan. So, pero kung nandito pa siya dito sa Pilipinas, talagang on fire siya sa Panginoon. Nag-serve siya sa Panginoon ng talagang 100%. But, nung napunta na siya sa abroad, ang dami niya na-experience na mga testing. Talagang napahirapan siya. Lalo yung mga teachers doon sa ibang bansa. So, mahirap. Tinapon sila doon sa province. Pinakamalayang lugar. Tapos, nagturo sila doon na for 6 months na wala silang sahod. Grabe yun. So, mahirap.
Tapos, marami silang mga teachers nun na hindi sila pinapasahod. Ang ginawa nila, umalis sila doon. Siyempre, wala namang sahod. Umalis sila. Ang problema, umalis sila na illegal. So, nireport sila. Pagka-report, nagkaroon sila doon ng, parang nireport yung passport nila. So, siyempre, parang pag once na hindi mo inasikaso yun, madi-deport ka. So, pinagbayad sila ng malaking halaga. So, yun. Tapos, ganun yung nangyari. Parang hirap. Hirap yung nangyari sa kanya. But, dumating yung panahon na nagkakaroon siya ng opportunity. Grabing opportunity. Kung sa Pilipinas ay meron tayo ditong Lasal or Ateneo di Manila, di ba? Yan yung mga pinakasikat. O ano ba ba? Siyan ba yung mga sikat dito na school? Wala nang iba, di ba? Yan yung mga matataas na school dito sa Pinas. But doon, meron yung isa. Wala nang iba. Yan yung may-ari dito ng mga green taxi. Yung Binfast. Di ba? Na ano yan? Sa Vietnam galing yan. So, yung company na yan, yan yung may-ari doon sa mga mall sa Vietnam. Lahat ng mga mall. Kasi ang tawag doon, Bin Mall. Diba? Basta lahat na may word na Bin, sa kanila yon. So, ibig sabihin, isa sila sa pinakamayaman doon sa Vietnam. Yung company na yon, yun yung napasukan niya. Yun yung pinakamalaki na college doon sa Vietnam. And then, nagkaroon siya ng opportunity noon sa dami ng mga Pilipino nandoon. Kasi madalas ang mga Pinoy, nagturo doon sa lugar na yon, mostly nasa center lang. Alam mo yung nagtuturo lang ng mga English na kanta. Yun lang, simple lang yung yung mga ginagawa ng teacher doon sa sa Vietnam. Yung iba sa center lang madalas. But yung iba naman nasa elementary. But maraming mga Pilipino doon na nag-strive ba para makapasok doon sa school na yun. Eventually, nakuha talaga siya noon. So, na-promote siya. Ang problema, nagkaroon siya ng comfort. Yung sabi ko kanina, yung blessing ba? Siyempre, grabe yung company, malaki magpasahod. Kumbaga, ang sahod mo dito sa Pilipinas, ang pagdating doon, 4 times. Super laki talaga doon sa iba. So, naka-experience siya ng blessing. So, nakalimutan nitong yung commitment siya sa Panginoon. So, makakalimutan talaga kasi yung lugar na yon, bihira lang yung mga church. Wala masyadong mga company na mga born again. Ang laging kakasama niya ay mga mga party. Mahilig sa party. Ganyan. To the point na nalulung siya doon sa na yon, sa sitwasyon na yon. Tapos umuwi siya dito sa Pilipinas. Nagkausap kami. Sabi niya, ito yung nangyari sa akin. Ganyan. So sabi ko sa kanya, this is part of your story. Ganito yung proseso ng buhay mo. Sabi ko, alam mo yung kanta na God is in the story? Sino yung pamilya? God is in the story. God is in the, anong lesson? The details. Even the details. Parte yan ng nangyayari sa life mo. Kaya sabi ko kanina, pag once si Lord yung director ng life mo, pag inalaw mo yon sa life mo, magiging maganda yung kwento mo. Ayun, umuwi siya dito, sabi sa kanya, na parte yan ng experience mo. Pinaparanas yan sa'yo to know kung ano yung takbo ng mundo. But I remind you na part yan ng storya mo ay na nag-down ka, but eventually, bumalik ka sa Panginoon. Nako, bumalik sa Panginoon. Bumili kami ng Bible. Ayan, napadala ko ng Bible doon. Tapos, ayan, nag-testimony na siya. Okay kami dito. Nag-attend ako dito. Naghanap talaga siya ng church. Naghanap siya ng church doon. Tapos, lahat ng mga kaibigan niya, unti-unti niyang iniiwasan. Kasi grabe talaga influence nun. Gabi-gabi, lagi mo kasama dahil may pera ka. Siyempre, ikaw yung mag-provide. So, ganun yung nangyari sa kanya. So, unti-unti niyang separate. Kumbaga, tawag nito, set apart. Hiniwalay niya yung sarili niya doon sa mga tao na yon. And then, blessings will flow. Alam mo yon na nung akala niya, sa umpisa, yun na yung blessing. Pero nung sumunod siya sa Panginoon, nung iniwan yung lahat ng mga bagay na yon, nakakaroon pa siya ng break.
breakthrough. Breakthrough sa personal life niya, yung love life niya, nagkaroon siya ng breakthrough din. Ngayon, mas dinoble pa. Sabi ko kanina, kung 4 times yung sahod niya doon, mas dinagdagan pa ng Panginoon. Mas dinoble pa. So yun yung isa sa example na may connect natin sa life natin. No? So lahat ng pagbagsak natin, sa lahat ng mga kahinaan natin, sa lahat ng mga suliran natin sa buhay, that's a part of our story bilang mga anak ng Diyos. Hindi yan yung dahilan na, hindi yan yung, ang kumbaga, sabi ng Bible, hindi yan ang pagkatawag ka sa'yo. Hindi yan yung tinatawag kita na perfect. Tinatawag tayo ng Diyos because He is perfect. Si Lord lang yun. Si Lord ang pinakamagaling. Ang mga tao, sabi kanina dun sa sa text natin kanina, ang Diyos, He's the everlasting God. Makapangyarihan ang Diyos. Walang hindi niya kaya. Ang tao, limited lang. Limited lang yung kakayahan. But ang God, He is limitless. Amen? So part yun ng story natin bilang mga anak ng Diyos na sa panahon ng mga trials and testing, we need to understand na ito ay part or process to develop our faith para patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Amen? Patuloy tayong humawak sa promises ng Panginoon. Ang daming promise ng Panginoon. Sabi doon sa Bible Scholar, merong 8,810 promises. Pero ito ang pinag-uusapan natin, isa pa lang na promises na binasa natin today. We need to hold the promises of the Lord. Ang sabi niya kanina, hindi kanya pababayaan. Kung nangihina ka, papalakasin ka niya. Kung nanglulupay-pay ka, pag nagtiwala ka sa Panginoon, magkakaroon ka ng new strength. Amen? Alam ko, magkakaiba tayo ng na career or takbuhin ng buhay. Lahat tayo magkakaiba. But magkakaiba rin ang mga process natin. Magkakaiba rin yung mga hinaharap natin. Magkakaiba rin yung mga trials and testing natin. Ang sabi ng Bible, we need to hold the promises and we will remain faithful to the Lord. Kasi ang sabi ng Biblia, you will find rest. Sabi nung kanina sa verse natin, lilipad ka gaya ng isang agila. Tumakbo ka man, hindi ka mapagod. Lumakad ka man, hindi ka manghihina. Ganon yung, kaya sabi ko kanina, yung authority, pag once nagpapasakop ka, part yan ng gagawin ng Diyos sa atin. Amen? Part yun na malaking ginagawa ng Diyos sa atin. Ida-direct tayo ng tama. Lahat ng mga pangailangan natin, ipoprovide ng Panginoon. Si Abraham, o sila Moses, di ba? Sila yung mga nagreklamo dati nung papunta sila sa Promised Land. Literally, yung process natin, marami tayong mga reaction. Literal, in real life, marami tayong mga reaction talaga pag once na dumating yung mga ganong situation sa life. Minsan, nagmumurmur tayo, bakit ganito nangyari? So, yung sabi ko kanina, hold on to the promise of God. Amen? Kasi, merong promise ang Panginoon for eternal. Yun po yung look forward natin bilang mga anak ng Diyos. Amen? So, palakpakan natin sa Lord. Let's pray. Thank you, Lord, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord, for your word to help us, Panginoon, Lord, na patuloy namin itong magamit, Lord, sa aming pong pamumuhay, sa aming pong lakad sa iyo, Panginoon, Lord, na magkakaroon kami ng strength, Panginoon, Lord, when trouble comes in our lives, Panginoon, Lord, magkakaroon kami, Panginoon, ng strength, magkakaroon kami ng power, magkakaroon kami ng hope, at sa iyo lamang yan, Panginoon, namin matatagpuan. And thank you, Lord, for your word this morning, O God, Lord, and we will serve you. We will honor you. We continue to glorify your name, O God, Lord. And we will serve you always, O God, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. At salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, Lord. Ikaw papatuloy naming maitaas, maparangalan, Panginoon, Lord,
sa lahat namin gagawin. Continue to bless this day, Panginoon Lord. Continue to bless our family. Continue, Panginoon Lord, to bless our personal life, work, Panginoon Lord. Lahat, Panginoon, na meron kami. At salamat, Panginoon, ay ikaw patuloy, Panginoon, na puprovide sa lahat namin po mga pangailangan, Panginoon. Thank you, Lord. So umagang ito, ikaw lamang tinataas at ikaw lamang dinadakila sa pangalan na Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Na-bless po ba tayo? Amen. Salamat po sa mensahe po na ating Brother Ronil sa umagang ito na kailangan po nating paghawakan ang pangako ng Diyos sa ating buhay. So anuman yung mga di pinagdaanan natin, anuman yung mga kahirapan, anumang mga pagsubok, anuman ang ating nararamdaman ng hihina, but remember na ang promise ng ating Panginoong Hesus para sa ating lahat, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba? Sa panahon na tayo ay nanghina, ang Diyos po ay magbigay sa atin ng kalakasan dahil siya po ang ating source of strength. Amen. Sa umagang ito, dadako na po tayo sa pagbibigay. Dahil po tayo po ay pinagpala ng ating Panginoong Hesus, sa umagang ito tayo po ay magbalik ng ating mga papasalamat sa ating Panginoong Hesus. So, pangunahan po tayo sa pananalangin ni... Wala ba? Ating hawakan ng ating mga ibibigay at para mabasbasan ng Panginoon. Lord, ito po ang aming mga pagpapalang binigay mo sa amin, Lord. Patuloy mo po ito yung basbasan ng iyong Santong Espiritu at i-multiply mo pa, Panginoon, ang pagpapalang ito upang lalo pa kami makapagbigay sa iyo, O God. Lord, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Sa pagpapalang ito, marami ang tatanggap sa iyo, O God. Hindi lamang tatanggap, makakakilala pa sa iyo, O God. At tunay na ikaw ay isa sa pamuhay nila sapagkat naramdaman nila ang presensya mo at pagmamahal sa kanila. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. The overflow, covered by your love, with the Holy Ghost. More than enough, walking in your freedom now. Covered by your grace, we sing your healing power. We have been changed, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, 'cause I am living in the overflow. Say, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, 'cause I am living in the overflow. Say, bless the Lord, oh my soul, 'cause I am living in the overflow. Okay. Ayan, maraming salamat po sa pagdalo niyo po. Kahit maulan, hindi tayo natunaw. Amen? Kasi mga asin tayo ng mundo, di ba? Kaya kahit anong bagyo, hindi tayo papayag na matunaw tayo. Amen po ba? Tayo ay magpapatuloy na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Even though, sabi kanina, we feel unworthy. Even though na may bagyo, we keep serving the Lord. Amen? Kaya ito po ang ating Shabbat reading for August 14, Shoftim or the Judges. Yan, patuloy po natin pagbulay-bulayan ang salita po ng Diyos, and you can gather with your family po every Friday night or Saturday. Kayo pong bahala. And meditate kasama po ang inyong mga pamilya, mga anak, mga apo, kahit mga bata, pwede yan na makapag Shabbat po. So,
Ngayon po ang ating mga magulang ay nasa Sapang Palay. Sila po ay naimbitahan na mag-preach po doon. So let's pray for the Spirit of the Lord to be with them as they minister. And ingat po tayo sa ating pag-uwi sa umaga pong ito. Tumayo po tayong lahat. And I believe na tayo po ay pinagpala sa umagang ito. We are blessed to receive the word of the Lord. Amen po ba? Are we strengthened? Napalakas po ba tayo ng ating Panginoon? Amen. So, panibagong lakas, panibagong sigla ang ibinigay ng Diyos sa atin para harapin natin kung ano man yung mga haharapin natin sa linggong ito. Amen. Sige po, let us receive the blessing of the Lord. Tinatawagan ko po si Kuya Raymond. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa araw nito, O God. Thank you, Lord, for making us worthy, O Father, O Lord, of your presence, of your glory, of your praise, of your blessings, of your thanksgiving, O God. At salamat, Panginoon, sa oportunidad, O Diyos, na makapakinig ng inyong salita, O God. Nawa, O Diyos, yung mga narinig namin sa umaga ito, O God, ay patuloy, O Diyos, na maisabuhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Hanggang sa susunod na linggo, O Diyos, ay magiging excited kami, O God, to listen to your word, and we will continue, O God, to seek you, to glorify you, and magnify you, O God. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa inyong proteksyon. Despite of, O Lord, sa nararanasan namin, O Diyos, na bagyo, na ulan, O Diyos, sa mga nangyayari sa buhay namin. Salamat, Panginoon, for the protection and the provision, O God, that you have granted and given to each and every one of us. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-aalaga sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa pagtsatsaga sa amin, O God, na even though, Panginoon, kami ay nakakagawa, Panginoon, ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa inyo. Still, O God, you are faithful sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat po, Diyos. We'll continue to glorify you and magnify you all the rest of our lives, O God. And we will not stop serving you, O God. Salamat po, Panginoon. We bless you and we glorify you. Taas po natin ang ating kamay sa ating Panginoon. Tanggapin po natin ang pagpapala ng galing sa ating Panginoong Diyos. May the Lord bless us and keep us. May the Lord make His face shine upon us and be gracious unto us. And may the Lord lift up His countenance towards us and give us peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. God bless everyone. Ingat po sa pag-uwi and see you next week.